nahuhuli or ito ang PIO Baguio Balita, ang nangunguna at mapagkakatiwalaang Wala pa. wala pa. Okay na. Wala pa. Meron na. Meron na. Bold. BCPO, naging matagumpay ang pagpapanatili ng seguridad nitong Semana Santa sa syudad ng Baguio. Bilang ng kaso at aksidente, bumaba. Live mula sa Baguio City Hall, ang mapagkakatiwalaan at nangungunang pampublikong impormasyon. Ito ang PIO Baguio Balita. Magandang gabi, Baguio City. Ito ang PIO Baguio Balita, ang nangunguna at mapagkakatiwalaang pampublikong impormasyon. Para sa unang balita, development plans ng turismo ng Cordillera, tinalakay sa kagaganap lamang na Tourism Development Forum. Iba pang detalye sa ulat ni Joshmin Castaño. Isang talakayan patungkol sa turismo ng rehiyon ang naganap sa Baguio Country Club nitong Martes na may temang Elevation Opportunities, Sustainable Investments in Mountain Tourism. Binigyang diin ang mga usapin patungkol sa pagpapalakas at pagpapayaman ng turismo sa pamamagitan ng digitalization na kung saan ito'y nakasentro sa CCE o Connection, Convenience at Equality. Convenience, connectivity, and equality. So it's a combination of quality related to standards and equality in terms of ensuring that no one is left behind and that everyone is participating at the start of the development process and not at the end, when they just have to receive the trickles of the benefits that are being generated by other sectors. Samantala, ibinahagi naman ni Congressman Marquez Go ang update sa rehabilitation ng Cannon Road. Tayo naman, I have a bill that was approved into law to fully rehabilitate yung Cannon Road. And we are awaiting the proposal of the Department of Public Works to be submitted to NEDA for funding by the other countries through a grant for the improvement of itong Cannon Road or through soft loan that will be given to the national government para maging all-weather road. And the initial discussion I had with Secretary Bunuan is that they will be putting up 4 tunnels at the same time mga several bridges so that hindi na natin magiging problema itong on and off na pagsasara ng Cannon Road. Bukod dito, ang forum ay nagbibigay daan din upang matulungan ang iba't ibang business owners na maipakilala ang kanilang produkto sa merkado. Yes po, from the weaving, beading to its even yung mga beads niya, material beads is handmade din siya, such as, for example, yung sa dito po, handmade din po siya sa province. Nakakamit po kami ng mga new customers, na-expand po yung market and mas nakikilala po siya. I mean, na-explore po siya. Ayun po. Our business po is a water ionizer from Enagic. This is Japan product. Naki-help siya kasi mga yun, katulad niyo po mga nag-ask kayo kung ano ba yung about sa product niyo. Kasi usually talaga, itong product na to, kailangan siyang i-demo. So, dinedemo namin siya na pinapakita namin yung about acidity nung iniinom natin, then yung alkalinity naman nung product namin. Kasi pag once na acidic ka, lahat ng sakit pwedeng pumasok. Ang forum ay naglalayong magsilbi bilang isang plataporma sa pamumuhunan ng turismo at pakikipagtulungan sa mga pangunahing stakeholders ng Cordillera.
Sa ngalan ni Erica Kokoy, Joshmin Castaño para sa PIO Baguio, Balita. Bilang ng naitalang kaso at vehicular accidents ngayong katatapos na Semana Santa, bumaba ng mahigit kumulang na 40% kumpara noong nakaraang taon. Yan ang balitang tinutukan ni Kyle Raon. Naging matagumpay ang Baguio City Police Office sa pagbabantay seguridad sa lungsod noong nakaraang Semana Santa. Ito ay ayon sa pinakahuling tala ng BCPO. Talagang na-manage natin yung Holy Week as to crime incidents and also yung traffic congestion natin. Base sa ulat ng BCPO, tanging 12 kaso lamang ng mga insidente sa trapiko ang naitala at 3 naman sa pagnanakaw. Mababa ito kumpara noong 2023 na nakapagtala ng 30 kaso ng insidente. Minimal na siya as compared yung incident natin last year. No? Lalo na yung laging nangunguna na incident natin, yung theft. So far, mababa ngayon yung naitala natin. Meron lang tayong 3. Samantala, umalalay din ng mga kapulisan sa mga motoristang nasiraan ng sasakyan. Meron tayong incident na in-assist ng Station 3, no? Yung meron nasiraan. So, nakapag-provide tayo ng assistance at natulungan natin. Kasi sa ating meron lang tayong naitala na 2 na nabigyan natin ng assistance as to nasiraan, mama. Ayon pa kay Police Major Harriet Bulcio, naging malaking tulong ang pag-deploy ng kanilang kapulisan, lalo na sa mga matataong lugar. Kyle Raon para sa PIO Baguio Balita. 7 bakasyonista ang napili sa isang aktibidad ng Baguio Correspondents and Broadcasters Club na Lucky Summer Visitor noong nakaraang linggo ng Ito ay isang tradisyon na isinasagawa taon-taon na kung saan ang mga first-time visitors na sakay ng Baguio-bound buses ay mabibigyan ng 4 days and 3 nights red carpet tour upang mapalaganap pa ng husto ang turismo ng syudad ng Baguio. Ayon kay James Soriano mula sa Negros Occidental, ang kanilang pagbakasyon dito sa Baguio City ay impluwensya ng kanyang mga kaibigan mula pa sa Benguet. Dagdag naman ng kanyang anak na si Risha na kanyang nasaksihan ang mayamang kultura ng Cordillera sa kanyang pagbisita sa Tamawan Village. Ang aktibidad na ito ay nagsimula pa noong 1964 at ito'y nasa ikalawang taon na matapos ng pandemya. Atin namang kumustahin kung ano ang magiging kalagayan ng ating panahon sa mga susunod na araw. Alamin natin ang report ni Erica Kokoy. Ayon sa pinakahuling pagtataya ng DOST ukol sa lagay ng panahon, patuloy na nakaapekto ang reach of high pressure area o ang hindi pagkukumpul-kumpul ng mga ulap partikular sa silangang bahagi ng Hilagang Luzon. Dahil dito, mas lumiliit ang tsansa ng pag-ulan sa bahaging ito ng Hilagang Luzon. Dito sa Cordillera, asahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulog sa malaking bahagi ng rehiyon. Dulot naman ng localized thunderstorms. Para naman sa lagay ng panahon dito sa Baguio City, asahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pag-ulan at thunderstorm. Para sa mga susunod na araw, asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pag-ulan, pagkulog at pagkidlat habang may maglalaro naman ang temperatura mula 16 to 26 degrees Celsius. Manatiling mapagbantayan naman ang kondisyon ng panahon mula rito sa PIO Baguio Balita. Ako si Erica Kokoy, tagapaghatid ng inyong weather update.
Sa kabilang banda, muling pag-aayos ng Baguio Athletic Bowl sisimulan ngayong taon. Narito ang ulat ni Conan Gulap. Noong Lunes, nilinaw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na ngayong taon ang nakatakdang rehabilitasyon ng track oval upang mas lalong mapakinabangan ng publiko, lalo na ng mga atleta. Yung 100 million na implement sana next year for the tire track, yung rehabilitation ng track natin. Dito na ngayon year namin i-implement, hindi na next year. Ngayong year na implement. Para one time na yung ginagawa doon na trabaho sa buong complex natin. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang konstruksyon ng iba pang pasilidad ng Athletic Bowl. Ayon sa alkalde, mabilis pa kung tutuusin ang rekonstruksyon ng iba pang pasilidad ng Athletic Bowl. Pero actually, yung foundation yan, lahat na tapos na. Mabilis na lang yan. Athletic quarters, athletes quarters, mabilis yun. Nasa, yun, on the right track yun. Yung tennis court natin, advance pa nga yun. In terms of schedule niya, advance. Yung pag-aayos natin ng gate, yung perimeter ng buong area, pa na rin yun, na on the right track din tayo doon. Wala naman tayong slippage doon. Target ng lungsod na umayon sa international standards ang Athletic Bowl upang maipakilala ito sa international scene at mabuksan para sa iba't ibang international athletic competitions. Track, ayusin na yun. Kasi mali yung measurement ng track natin eh. Kulang. Kulang. Wala si standard kaya hindi tayo makapaggawa ng international event. So yun yung mga tinitignan namin na gagawin. Conan Gulapa para sa PIO Baguio Balita. Sa usapang kalikasan naman tayo, lokal na gobyerno muling nagpaalala sa mga mamamayan ng Baguio na maging responsable sa kanilang pagbabasura upang maiwasan ang muling pagbaha sa City Camp Lagun. Panoorin ang balita. Nitong nakarang March 27 ay naiulat ang pagbaha sa City Camp Lagun. Tinataya na umabot ito ng nasa 7 talampakan kung saan 14 na sasakyan ang nalubog sa tubig. Agad naman itong inaksyonan ng lokal na pamahalaan at mga kawani ng barangay. Kanilang nilinis ang mga nakabarang basura at muling sinigurado na maging maluwag ang daluyan ng tubig. Upang maiwasan ang ganitong mga pagbaha, nagbigay paalala si Barangay Captain Silvino Comingo Jr. sa lahat ng mamamayan ng syudad na maging responsable sa pagtapon ng basura. Naway, maging responsable tayo ng mamamayan. Huwag natin isipin yung pansariling kapakanan. Mamulat sana tayo sa tamang pamamaraan ng paglilinis, pagdidisiplina sa ating sarili. Dagdag pa ni Comingo, nagbigay na ng direktiba si Mayor Benjamin Magalong na hindi na maaaring gamitin ang kalsada bilang paradahan ng mga sasakyan. At bilang bahagi ng pagpapabuti ng kaligtasan at kalinisan, patuloy na isinasagawa ng mga opisyal ng barangay ang cleanup drive tuwing Sabado. Mula rito sa PIO Baguio Balita, ako po si Audrey Villena, nag-uulat. At iyan po ang mga balitang aming nakalap sa lungsod ng Baguio. Ako po si Audrey Villena at nagpapaalala na maging maingat po tayo sa ating mga binibitawang biro dahil hindi lahat ng ito ay maaaring gamitin pang April Fool's Day. Muli, ito ang PIO Baguio Balita. Samantala, bago matapos ang aming programa, atin namang silipin ng isang pasilidad sa Baguio City na nagbibigay gabay, suporta at pag-asa sa mga children in conflict with the law. Bahay Pag-asa. Dito ang pansamantalang tahanan ng mga CICL o ang Children in Conflict with the Law. Dati po siya na Social Development Center. Nag-start siya noong 2004 actually yung building. But the operation started in 2008. No, the operation. So dati siyang Social Development Center. Yan. Eventually, from Social Development Center, napalitan na siya noong 2019 to Bahay Pag-asa na siya. Ang kinikater na talaga natin dito sa Bahay Pag-asa is ang mga CICL or Children in Conflict with the Law na
sila yung kailangan na mag-undergo talaga ng intensive program while here at the center. Although may exemption siya doon na nakalagay na the Bahay Pag-asa Center will also cater to children at risk na ang mga kaso nila ay heinous crimes. Like heinous crime, pag sinabi natin tulad ng carnapping, no? O kaya yung rape, no? Yung mga ganyang kaso. Basta yung mga heinous crimes na more than 6 years ang mga penalties niya, na ang age nila ay nasa criminal liability of 15.1 until 17.11 years old, no? Dito sila dinadala. Bawal kasi, nasa batas natin yan, under 9344, na bawal ang bata or minor de edad na nasa kulungan. So instead of jail, dito sila sa center natin sa Bahay Pag-asa. Yung Bahay Pag-asa natin, while their case are still ongoing in court or on trial. Habang nakatrial pa lang sila at inaantay natin kung ano yung disposition ng korte, andito sila sa Bahay Pag-asa. So kung ang naging hatol or judgment sa kanila ng court is suspended sentence sila, that's the time na ita-transfer na namin sila sa Regional Rehabilitation Center for Youth. Dito sa May Sablan naman yon. Ang suspended sentence kasi, ito yung mga bata natin na nakagawa ng pagkakamali na yung iba nag-plead guilty, yung iba naman convicted sila dahil guilty sila dun sa offense na nagawa nila. Since under the law, hindi nga sila pwedeng makulong. Okay? So, yung sentence nila, masususpend yun. Instead of placing them sa jail, na sinasabi nga nila noon, dadalhin sila ngayon for intensive program sa RRCY. Yun na yung kapartner namin. So, pag pupunta na sila ng RRCY, yung mga behaviors nila medyo okay na. Pag andito kasi sa Bahay Pag-asa, syempre kami yung pinakaunang sasalo sa kanila. Dito muna parang hinahasa habang andito sila sa center, kinokorek yung mga behaviors nila. So, para pag pupunta na sila ng RRCY, hindi na masyadong ganun ka-grabe ang mga attitude problems nila. Sa nakalipas na 3 buwan ng 2024, nakapagtala ang Bahay Pag-asa ng 6 na CICL. Ngunit, may sapat nga bang kapasidad ang Bahay Pag-asa upang tulungan ang mga batang minsay naligaw ng landas? And the Bahay Pag-asa has 2 dorms, Dorm 1 and Dorm 2. Ang capacity kasi natin ng Bahay Pag-asa is 24, no? Dorm 1, 12, and then Dorm 2, 12 din sila. Pero sa ngayon, ino-occupy lang ng mga bata natin ay yung Dorm 1 kasi 6 lang naman sila sa ngayon. Kaya dyan sila, sa dorm nila, meron na rin silang CR. No? May kanya-kanya din silang mga kama, plus may kanya-kanya din silang mga cabinet where they put their clothes or yung mga things nila. We have our counseling room, no? Our counseling room, ang purpose nun is pag kami mga individual sessions kami, family sessions sa mga family ng mga bata namin, ginagamit namin yung room na yun. We have our sick bay. Yung sick bay namin, yan yung dyan namin pinapatulog, lalo na pagka-upon admission, yung mga bata na napupunta dito, binibigyan namin sila ng 3 days to stay doon sa aming sick bay para sila ay makatulog ng maayos. Then we have our observation room. Hindi nyo napansin yun, maliit kasi siya. Yung observation room namin dyan sa may gallery, doon natin doon muna mag-stay yung bata natin lalo pagka nagwawala siya. Yes. Observation, kaya kung isa-touch nyo mamaya yung wall niya, medyo foamy siya, malambot. Para pagka kahit na ganyan-ganyan niya yung head niya, hindi siya madidisgrasya na masyado, no? Tapos, pero wala pa kaming na-experience, syempre, na CICL namin or resident namin na nagwawala siya ng sobrang-sobra. So that's the purpose of the observation room. And then, we have our kitchen. Yung kitchen na ginagamit nila ngayon and then the extension kitchen. So yung kitchen naman namin dyan, they do their chores dyan, yung dining, dishwashing, dyan lahat, and cooking. Yung extension naman, ginagamit namin yun for the baking.
Then, paglabas mo na ng center namin, makikita nyo na yung garden ng Bahay Pag-asa. Yan yung mga facilities namin dito sa Bahay Pag-asa. And yung backyard pala, meron kaming half court. Oo. Yun ang ginagamit nila for basketball. Oo. And they are enjoying naman kahit na papaano yung half court namin. Diyan kinakandak yung mga activities na iba. Nauunawaan ng Bahay Pag-asa na kailangang mailihis ang atensyon ng mga bata upang kahit papano'y maramdaman nilang nasa munting tahanan lamang sila. Pag Monday, training nila yan on the livelihood ng baking. So, meron silang baking, nagbe-bake sila ng pandesal. After nun, yan na, meron na naman silang evening sessions ulit. Yung iba, they do their modules. Kasi meron tayong mga residents right now na in school, na despite of being referred at the center or despite of having been committed an offense, ayaw natin na maghinder yung offense na ginawa nila sa education nila. Kaya we coordinate with the school kung saan sila naka-enroll, and then they give modules for the children. Yan. So after do they do modules, may journal writing sila. In the journal writing nila, dun nila nilalagay yung mga detailed na ginawa nila for the day or ano yung gusto nilang i-express, no? So doon namin nababasa yung feelings nila, na doon namin nababasa na ganun pala yung naramdaman ng bata. Halimbawa, may issue siya doon sa kasama niya na hindi na settle during the TC, or may issue siya doon sa isang empleyado. Kaya na agad-agad naman nasisettle natin yon, ano? Dito sa mundong to ay walang perfectong tao at mas pinili ko ang pagbabago at nagpapasalamat ako sa aking pamilya na laging sumusuporta sa akin at gumagabay. At nagpapasalamat din ako sa gobyerno na tumutulong sa atin, mas lalo na ang Bahay Pag-asa na siya ang tumulong sa akin upang magbago. At dito sa Bahay Pag-asa ay dito ko din natutunan ng salita ng Panginoon at dito ko din siya nakilala ng gusto. At natutunan ko din dito ay ang mga life skill, mga decision making at mga anger management. At nagpapasalamat ako dito sa Bahay Pag-asa dahil silang gumabay sa akin ng ilang buwan na pagtira ko dito. And then, ang Tuesday naman nila, they do gardening. Nag-garden sila right now under renovation yung aming greenhouse. Inayos nila para mas maganda yung pagtanim nila ng mga gulay. Yan, so meron silang gardening. And then, the rest of the days na naman, modules pa rin for those na in school. How about naman yung mga hindi nag-in school? Sila pa rin yung tumutulong sa garden. And they do their laundries kasi pag Tuesday. So, they do their own laundries, hindi namin sila pinaglalaba. At hindi namin pinapauwi yung mga laundries nila. So, may mga iba na, ma'am, hindi ako marunong maglaba. Well, you have to, no? So, dito kasi sa center, matututo ka independently. Huwag kang mag-depend sa iba. Then Wednesday naman, we have our basic life skills sessions sa kanila. Yung basic life skills natin, dito natin sila tinuturuan kung paano harapin ang daily life nila. Like for example, yung sa self-awareness nila, mas kilalanin pa nila yung sarili nila, ano yung mga kalakasan, kahinaan, or ano pa yung pwede kong gawin para yung kahinaan ko maging kalakasan ko. And then yung introduce natin sa kanila yung sa solving process, no? Yung pag-solve mo ng problem mo, yung sa decision making mo, yung mga ganyan. How do you manage your stress, your emotions? Kasi ang mga bata natin, syempre, from being with their family, with their friends, and then punta dito, naka-confine na sila dito. Walang family na everyday na nakikita nila, walang friends na nakikita nila. The feeling of being parang left alone kasi nandito na sila. Yun yung kailangan natin na ituro sa kanila na hindi porket wala ang family mo, wala na rin, no? Ang importante doon sa basic life skills natin is yung maturuan natin sila na harapin yung kinabukasan nila. Maraming sisisi po ako. Kaya
Pinangako ko po sa sarili ko na ito na yung pinakauna at pinakuli kong pagkakamali na nagawa ko. Kailangan ko na itong pag-uwi. Kaya sa paglabas ko po ngayon, pinapangako ko na di na ako ulit gagawa ng hindi maganda. Yun ang pinapangako ko sa sarili ko. And then they have the hollow blocks making every Thursday, no? So yung hollow blocks making that is also sponsored by the Regional Juvenile Justice Welfare Council or the JJWC. And then Friday, maganda ang Friday kasi every Friday we have this mukbang with our children. Yeah. They will request to us kung ano yung gusto nilang kainin for that day. Every week. Ayaw kasi natin din naman na tawag dito, na porket nandito sila, hindi na nila makakain yung gusto nila. And then Sunday, meron din naman silang Sunday service dito sa center namin. Volunteers from the faith base, they come here and then they do conduct Bible sharing sa mga bata or service. The purpose of that is not to recruit yung mga bata natin na, mag-join kayo with our religion. No, it's not. So it's a general spiritual enhancement, no? Yun yung kagandahan. And doon nila halos karamihan ng mga residents namin pag kinukuha namin yung testimony nila, lagi nilang sinishare sa amin na dito sa Bahay Pag-asa, dito ko mas nakilala ang Panginoon. Napunta ako dito sa Bahay Pag-asa dahil sa isang kasong nasangkot ako. At nagpapasalamat ako sa pamilya ko na kahit nagkamali ako ay ginagabayan pa rin nila ako dito sa at nagpapasalamat rin ako sa gobyerno at lalo na sa Bahay Pag-asa na sila ang nagbigay ng second chance para sa mga nagkamaling bata. At lalong-lalo na sa Panginoon na hindi niya tayong kinakalimutan na gabayan. At then we also bring them pag Friday, meron din kaming mga scheduled events like for example, we bring them out for recreation, no? Ang purpose namin doon is for them also to relax, no? Part of their stress debriefing din kasi yun. Lalo na pag that week, they had their scheduled court hearings, no? Na yun yung isa na nagpapakaba sa kanila. Anong mangyayari sa akin pagka nag-hearing sa court? Pero kailan nga ba makakabalik ang mga bata sa kanilang mga pamilya? So after 6 months, prior to the reintegration, nagsasubmit kasi tayo ng progress report sa court. So yung court ang nag-o-order kung pwede nang umuwi yung bata or hindi. Yan. So may mga bata tayo dito na namimit naman nila yung 6 months. May mga ibang resident naman tayo dito na nag-e-extend sila because of violations. Yan. Sa mundong minsan nilang ginalawan, ano-ano kaya ang nag-aantay sa kanila sa paglabas ng Bahay Pag-asa? Continuous pa rin ang monitoring natin. After na ma-reintegrate sila sa family nila from coming from the center na, meron tayong tinatawag na they will undergo again another 6 months of aftercare program. Yung aftercare program, ini-implement naman yan ng social worker sa community. Imo-monitor yan ng social worker, ng barangay, ng family mismo ng bata. Then, magpo-provide sila ng report ulit doon sa court hanggang ma-terminate naman yung aftercare program niya. So, it will not end pagka uwi ng bata from the center. May katuloy pa yan na 6 months program nila. Sinimulan ko to para sa aking pagbabago. Lubos ko pinagsisihan mga dating nagawa ko. Ngayon nito ako humihiling, nagsusumamo hanggang sa aking pag-uwi. Bitbit ko inyong mga payo. Kung dati ay malabo, kayo ang nagpalinaw. Pati isip kong madilim, nilagyan ninyo ng ilaw. Minsan akong naligaw, pero hindi huminto. Ako ay pinagbuksan ng inyong sariling pinto. Ito ang aking simula para sa bago kong ito. Unang-una sa lahat, gusto ko lang malaman nyo ang aking paghihirap na mabago ang sarili ko. Hindi man madali, ngunit sinusubukan ko.
pamilya. Ito ang hatid ng Bahay Pag-asa sa mga batang minsay nagkamali, bunsod ng kanilang kamusmusan. Sa kanilang paglabas sa lugar ng pangalawang tsansa, mananatiling pamilya ang turing ng Bahay Pag-asa sa mga batang ito. Kaharap namin sila, kasama namin silang kumain. We make them feel na family talaga. Kasi yun naman yung vision, mission ng Bahay Pag-asa. I-provide namin at our end yung family model sana hanggat maaari. Although alternative parents lang kami, but still, kinakaya namin na ibigay yung responsibilidad, pag-aalaga ng isang magulang para sa kanila.